Dalawang congressman mula Northern Luzon ang hinihinalang nasa likod ng iligal na paggawaan ng peking sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Sinigip doon ng 60 manggagawa na pinagtrabaho pero di pinasahod. May report si Darlene Kai. Positive? Kahon-kahong sigarilyo ang nadatna ng mga otoridad ng salakay ng compound na ito sa Mexico, Pampanga noong January 28. May mga makina sa paggawa at pagpak ng sigarilyo, raw materials at peking BIR stamps. Ayon sa DILG, bawat makina ay kayang gumawa ng 150 million pesos na halaga ng peking sigarilyo kada araw. Wala raw permit ang paggawaan na nito lang January 1 nag-umpisa. 6 na Chinese nationals na abutan sa compound ang inaresto. Dumating daw sila sa bansa bilang mga turista. Ito pong mga Chinese na to ay dumating mula Marso nung huling taon at Disyembre nung nakaraan na taon. At dito po sila nag-operate. We estimate that they produced over 4.5 billion pesos worth of cigarettes in the span of 1 month. Na-distribute na po yan. Sinagip naman ang 60 manggagawang Pilipino na sa pilitang pinagtrabaho at pinatira sa barracks pero hindi umano pinapasahod. Ang offer po sa kanila ay sweldo na 15,000 a month. Dapat 15-30 ang bayad sila pero hindi po sila sinweldohan ng huling pagtrabaho dito. Almost inhuman conditions ang barracks na binigay sa kanila. Halos parang barong-baro na kahoy lang tsaka yero ang ando doon. Pagpapaliwanagin ng 3 Pilipino at 2 Korean nationals sa incorporator ng Samyang Global Corporation na may-ari ng lupa na pinauupa sa factory. Sinisikap ng GMA Integrated News sa kunin ang panig ng mga suspect at pamunuan ng Samyang. Tingin ni Interior Secretary John Vic Remulla, may mga politikong nasa likod ng iligal na paggawaan ng peking sigarilyo. We suspect there are 2 northern Luzon politicians behind it. Sila ang mastermind, sila ang financier. Hawak na lang yung entire ecosystem ng illegal tobacco. We are still investigating. Hindi ko mabibigay yung pangalan nila. Basta Luzon-based yung mga congressman nila. Reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Anti-Agricultural Sabotage Act ang haharapin ng mga sangkot. Ayon sa PNP, may pagkakapareho ang mga sigarilyong nakita sa paggawaan sa Mexico, Pampanga at sa mga nakumpiska sa Malabon noong January 1 at sa Balete, Batangas noong December 31. We suspect there are 10 other manufacturing sites all over the country. Ito po ay economic sabotage sa Pilipinas, kaya dapat matigil na. Ayon sa DILG, noong 2025, 30 billion pesos ang nawalang excise tax sa gobyerno dahil sa iligal na paggawa at pagbebenta ng mga peking sigarilyo. Mapapakinabangan daw sana yan ang healthcare system ng bansa. Posible ring makasama sa kalusugan ng peking sigarilyo dahil hindi ito pumasa sa anumang standards. Babala naman ng DILG sa mga tindahang nagbebenta ng mga peking sigarilyo. Kung kayo po ay mahulihan ng illegal na sigarilyo, pati pa kayo ay makakasuhan ng non-bailable offense. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.